chapter 20, verse number 15 to 17. Kung inyo na pong nakita, sundan niyo po ako sa inyong mga paningin. Verse 15 says, "And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou, King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude. For the battle is not yours, but God's." Verse number 16, "Tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Ziz, and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel." Verse number 17, "Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you." Sumandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ay humingi po kami, Panginoon, ng inyong gabay sa umaga pong ito. As we study your word, Panginoon, kayo pong magbigay po sa amin ng katalinuhan, pangunawa, at nawa, Panginoon, fill niyo po, Panginoon, kami ng iyong banal na Espiritu. Mangusap ka, Panginoon, sa aming po mga puso. Patawarin po kami, Panginoon, linisin sa aming mga pagkakasala na humahad lang, Panginoon, sa inyong pong biyaya sa umaga pong ito. Nawa ang iyong pangalan lamang ang siyang mamagnify at mag-glorify, Panginoon, sa aming kalagitnaan, at gamitin niyo po ang lingkod, Panginoon, sa umaga mo ito upang iparating ang inyong pong mensahe, Panginoon, sa bawat isa. Muli po, tinataas po namin yung dakilang pangalan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo po yung makakaupo na po. Marami po tayong napakinggan ng mga awitin at ako po yung natutuwa at lahat po ng mga kinanta po natin, lahat po ng mga nirender ng mga special songs ay directly related po sa ating pong mensahe sa umaga pong ito. And I praise God sa bawat isa po na narito, nakasama po namin, kinagagalak po namin kayong makasama sa umaga pong ito at nawa, ma-enjoy po natin ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Marahil ito pong talata pong ito ay very familiar po sa atin. Marahil ano po, yung patungkol po kay King Jehoshaphat na siya po ay hari po ng Judah at in the previous chapters, kung mapapansin po natin ang kanya pong buhay, ay maganda yung kanyang simula. Ano po? Maganda yung kanyang simula. The Lord was with him. Masayang Diyos na pinagpatuloy niya yung dapat niyang lakaran. Ano po? Pero nakakalungkot na in chapter 19, na kung saan siya po'y sumanib doon kay King Ahab, na alam po natin si King Ahab ay very wicked king. Ano po? At nalungkot po ang Panginoon, ang Diyos. At ang sabi po ng Diyos doon sa previous chapters, ang galit ng Diyos ay nasa kay King Jehoshaphat. At kung mapapansin po natin, nagbalik loob po siya sa Panginoon. Ano pong ginawa niya? Sinunog niya marahil ang lahat ng mga graven images doon sa kanilang bayan at eventually siya po'y nanumbalik sa Panginoon. Ganun po sana, maganda ang buhay ng mananampalataya na kahit tayo'y tumitigil, minsan sa ating pananampalataya ay nanunumbalik. Amen? Pero ang nakakalungkot po muli, dito po sa chapter 20, na kung saan nanumbalik na si King Jehoshaphat sa ating Diyos, but then, nagkaroon po ng threat. Ano po? Kung mapapansin po natin, kung susundan niyo po ako sa inyong pangapaningin, sa 2 Chronicles chapter 20, verse 1, the Bible says, "It came to pass after this also, that the children of Moab and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle." So, andito po ngayon yung threat. Ano po? After niya pong magbalik loob sa Diyos, meron pong threat na meron lulusob sa kanilang
nation, mga Ammonites, mga Moabites, and mga children of Seir, of Mount Seir. So dito po makikita natin na medyo challenging po yun sa part ni King Jehoshaphat na kung yung time po na pabalik na siya sa Panginoon, anong balik na siya sa pagtitiwala sa Panginoon, and yet, ganito po yung kanyang mararanasan. Minsan po sa buhay natin, amen, lahat po tayo hindi po exempted sa kinaharap po nating mga battles. Amen? Bawat isa po sa atin, may kanya-kanyang pagkikipagbaka tayong hinaharap. Marahil yung inyo po ay very unique na kung ako ang tatayo doon, baka hindi ko kakayanin. Kaya nga po, each of us ay binigyan po ng pananampalataya. Amen? Na ito po yung panghahawakan natin. Ito po yung ipapamuhay natin. Na nung tayo po niligtas ng Panginoon, binigyan niya po tayo ng pananampalataya para malagpasan po lahat ng mga bagay na ito. Magsaya po tayo, amen? Kasi nung tayo po wala pa sa Panginoon, meron na rin po tayong problema, amen? Lahat po ng tao, mananampalataya o hindi, ay meron pong kinaharap na pagkikipagbaka. So ngayon, tatalakayan po natin, ngayong umaga po, what we can do in God's battle. What we can do in God's battle. Kung napansin po natin, in verse number 15, sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, "For the battle is not yours, but God's." And in verse number 17, first phrase, "Ye shall not need to fight in this battle." Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Amen? Meron tayong pakikipagbaka na dapat harapin, and yet, ang sabi po ng Panginoon, "Ye shall not need to fight in this battle because it's the Lord's." Amen? Lahat po ng kinaharap natin, isipin po natin, ito po ay sa Panginoon. Amen? Pinaparanas lang po sa atin ng Panginoon for us to grow, para po yung pananampalataya natin ay lalo pong tumatag. Hindi lamang po ito ang account na makikita po natin sa Bible na ang Diyos po ang siyang nakipaglaban, nakipagbaka. Kundi nung time po ni Moses, kung babalikan po natin sa Exodus, ang Diyos po ay laging nauuna. Amen? Sa lahat po ng trials and testing na naranasan po ng mga Israelites, palagi pong nauuna ang Diyos sa kanilang steps. Amen? Hindi po ba tayo masaya? Na palagi pong ahead ang ating Panginoon pagdating po sa mga nararanasan natin sa buhay. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Amen? Kung papansinin po ninyo sa Google or kung itatry nyo po, i-type nyo lang po update on. Makikita nyo po sa pinakaunang top list po nila is yung war sa Ukraine. Kung isipin po natin, ano bang effect po nito? Marami pong effect pagka nagkakaroon po ng war. Amen? At sabihin po natin sa hindi, or aminin, or gusto nyo po natin o hindi, tayo po ay apektado. Amen? Hindi lamang po apektado ang prices, hindi lamang po apektado ang trabaho, ang hanap buhay, ang economy. Pagka ito po'y nagtuloy-tuloy, malawakang war, tayo po'y siguro mawawala na ng pag-asa. And yet, sa bawat araw po na binibigay po sa atin ng Diyos, iba't iba po yung nararanasan natin. Amen? Iba't iba yung nararanasan nating challenge sa buhay. At yung battle po na kinaharap po natin, pwedeng literal na battle. Battle po sa ating isipan, battle sa ating pong pamilya, sa ating mga anak, sa ating pag-aaral. May kinaharap po tayo mga battle. Amen? Kahit yung mga batang maliliit, meron silang kinaharap na battle. Sa ating pong buhay mag-asawa, marami po tayong battles. Amen? Sa buhay po natin, sa mga relationships na meron po tayo, sa mga kaibigan natin, lahat po yan, sakop po ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen? Kung isipin po natin, parang hindi dapat sinasakop po yan. Pero lahat po ng aspeto ng buhay natin is
covered po, ng tinanggap po nating kaligtasan sa langit. Yung pagiging Kristiyano po natin ay hindi lang po one-sided. Amen? Hindi lang po puro spiritual, kundi meron din sa ating pong physical being. Kaya nga po yung spiritual battles na kinaharap po ng mga Kristiyano, ang sabi po ng Ephesians, for we wrestle not with flesh and blood, but with principalities, with powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Manood lang po tayo ng gadgets po natin, o sa gadgets natin, sa TVs, marami pong wickedness tayong makikita. Amen? Lagana po ang wickedness sa panahon natin yun. Because the Bible says, day after day, lumalala po ang sitwasyon ng mundo. Hindi po pababuti ng pababuti. Amen? Pasama po ng pasama ang sitwasyon ng tao. Ang sitwasyon ng ating pong mundo. Kaya nga po, ang pag-asa po ng bayan ay hindi po edukasyon, kundi Kristiyano po ang pag-asa ng bayan. Amen? Tayo pong mga Kristiyano ang dapat nag-excel po pagdating po sa ating community. Amen? Ang Panginoon po ay hindi po tayo pinangakuan na ang Christian life ay may higa lang po tayo sa bed of roses. In Psalm 23 verse 4, ang sabi po ng Bible, "Yet though I walk through the valley of the shadow of death." Ibig sabihin, kahit sa bingit ng kamatayan, ganun po ang buhay ng mananampalataya. Amen? Para lang po maibigay mo, para lang po maisapamuhay mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit nga po yung mga kasama ni Apostle Paul, amen? Kahit na ibigay nilang kanilang buhay para lang sa pangangaral ng salita ng Diyos, wala po silang pakialam because ang lahat po ay gain pag naglingkod sa Panginoon. Amen? Yet though I walk through the valley of the shadow of death. Ibig sabihin, yung buhay po natin, hindi po easy. Hindi po madali yung pagiging Kristiyano natin. Kaya nga po maraming nagrereklamo. Amen? Marami pong nagrereklamo. Pag napunta po kayo sa mga iba't ibang simbahan, marami pong nagrereklamo. Sana hindi na lang ako ganito. Because, alam po natin, ang Christian life is full of battles. Amen? Ang Christian life ay hindi po madali. Kaya nga po, hindi po dapat tayo nakikipaglokohan. Amen? Kung tayo po ay nakikipaglokohan lamang sa ating po pananampalataya, matatalo po tayo sa battle na kakaharapin po natin. Amen? Do not underestimate ang ating pong enemy. Yan po ang sabi ng Bible. Gustong-gusto po ng ating pong kaaway na tayo po ay mag-fail. Lalong-lalo na po yung mga nagtatapat sa Panginoon. Amen? Kaya kung kayo po ay sasabihin nyo, easy ang buhay Kristiyano, well, kailangan mo nang i-check. Kailangan mo nang magpa-check up. Baka malayo ka na sa Panginoon. Amen? Dahil pag malayo na tayo sa Panginoon, wala na pong pakialam ang ating pong kaaway. Amen? Tuwang-tuwa po ang ating kaaway pag tayo po ay nadidefeat sa ating pong battle. So ngayong umaga po, talakayan po natin, ano ba ang magagawa natin po sa battle ng Panginoon? Sa battle ng ating pong Diyos. Dahil ang sabi po ng verse 15, this is not our battle. This is the battle of our God. Amen? Hindi po natin ito laban. Laban po ito ng ating Diyos. So meron lang po akong ibibigay po sa atin ngayong umaga na 3 points na kung tayo po ay, para madali pong matandaan, kung tayo po ay nagbabiyahe sa kalsada and we are about to approach yung mga railroad crossing, makikita po natin yung sign na stop, look, and listen. Amen? Makikita po natin yan, napakalaki. Stop, look, and listen. Because meron pong, that serves as a warning. Amen? Dahil meron pong railroad ahead. Dahil yung mga railroad pa naman po sa atin, di ba? Hindi po pantay sa kalsada. May humps ng konti.
Lalo na po dyan sa parte po ng Quezon Province. Ano po? Mataas. So, pag hindi mo pinansin yung railroad sign, baka tumalon yung sasakyan mo. Baka masira. Baka masabayan mo yung tren. Ano po? Magkaroon ng collision. So, that serves as a warning. So, para matandaan po natin, ito pong 3 puntos, ano po? Ano ba ang kailangan po natin? Or ano ba ang magagawa po natin? What we can do in God's battle. Number 1, what we can do is to stop and pray. Stop and pray. The Bible says in verse number 3, and Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. So, unang-unang ginawa po ni King Jehoshaphat is nag-pray. Huminto muna siya po, ano? Siya po huminto sa kanya pong plano. Marahil meron na siyang plano. Gusto niyang ma-defeat itong mga kalaban, itong enemies. Dahil in verse number 2, meron pong nag-report. Ano po? At dahil po sa report na yun, natakot si King Jehoshaphat. And Jehoshaphat feared. Normal po sa mga tao. Lahat po ng tao, amen, unbelievers or mananampalataya, normal po sa atin na kapag meron pong nag-inform sa atin, may nabalitaan po tayo, nakakaharapin tayong battle, syempre kakabahan po tayo, amen? Normal po yun because tayo po'y nasa laman pa. Hindi po tayo perfecto, amen? Nung niligtas po tayo ng Panginoon, nandito pa rin po yung ating pong lumang pagkatao. Sabihin po natin, palaban yung ating pong lumang pagkatao, nandyan pa rin po yun. So instead na i-execute mo ni King Jehoshaphat yung kanyang naiisip na plano, dahil siya po'y takot, ang sabi po ng Bible, he set himself to seek the Lord. Inuna po niya yung Panginoon. Amen? And in verse number 4, to ask help of the Lord. Napakaganda pong tandaan po natin na pag tayo po'y nakakaranas or makakaranas pa lang ng problema sa ating buhay, let us seek the Lord first. Amen? Sa ating buhay, huminto ka muna sa iyong ginagawa. Huminto ka muna sa iyong gustong gawin. Sa plano mo para malagpasan yung problema na yan or yung battle na yan, all you have to do is turn to the Lord. Amen? We must turn to Him to seek the Lord. To seek His will. Amen? Marami po sa atin sa panahon ngayon ay hindi na po marunong tumanaw sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Nakakalungkot po, ano? Pero marami po sa atin sa panahon ngayon, because of so much problems, because of different battles sa ating pong buhay, minsan po nandidisregard po natin yung power ng ating pong Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay tapat, amen? He is faithful sa Kanya pong salita. He is faithful sa Kanya pong promises sa ating pong buhay. And He answers our prayer. Kaya po kailangan po nating tumawag. Amen? To ask help of the Lord. Yan po ang ginawa po ni King Jehoshaphat at sila po'y nagkaroon ng fasting doon po sa kanilang lugar. Napakaganda pong plano siguro ni King Jehoshaphat. Siguro nag-iisip na siya kung ilan yung sundalo nila, kung ilan yung armies, yung reservists na meron sila. But then, kung papansinin po natin, mag-jump po tayo in verse number 12, the Bible says, O our God, wilt thou not judge them? Ang sabi po ng susunod na mga phrases, for we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do. So mga kapatid, ito po'y maging isang paalala nawa sa atin, ano po, na kung tayo man po ay nawawalan na ng
nawawala na ng options when we are about to face we are going through this problem sa battle sa ating pong buhay. Huwag po natin kakalimutan, ang best option is to seek help from the Lord. Amen? At lalong-lalo na sa mga batang narito, kailangan matutunan natin na ang pinaka-best resort is to seek the Lord first. Amen? Pero ang nangyayari po sa atin, nagiging last resort ang ating Panginoon. Pag tayo ay lugmok na sa problema, tayo na nandun sa lowest point ng ating buhay, saka tayo nagsisik, saka tayo nanunumbalik sa Panginoon. The Bible is very clear, kung gusto po natin ma-please ang ating pong Panginoon. And that's our end goal. Isa po sa mga goals po natin sa buhay natin. Amen? Is to present our bodies as a living sacrifice. Pagdating po ng Panginoon, nais po niya na ang kanya pong church ay maging without blemish. Amen? At isa po doon, para tayo po'y manatiling without spot and without blemish, is to seek after the Lord sa lahat po ng oras. Ano pong dahilan po? Because ang Diyos po natin ay tapat. Amen? Our God is faithful. Hindi po siya nagbago. Kung siya po ay naging tapat sa buhay po ni King Jehoshaphat, siya din po ay tapat sa panahon natin ngayon. Amen? Kung sasabihin mo hindi naging tapat ang Diyos sa iyong buhay, balikan mo yung time na ikaw ay naligtas. Amen? Yung biyaya ng Panginoon ay pinarating niya sa buhay natin. We don't deserve, yung kanya pong kaligtasan sa atin. Amen? Wala pong qualified. Amen? Pero dahil po sa pagmamahal ng Diyos, in-extend niya po ang kanyang biyaya po sa bawat isa sa atin. At kung narito ka man ngayon, wala ka pang tamang pagkakilala sa Panginoon, ito na yung pagkakataon mo para tanggapin ang regalo ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Si King Jehoshaphat, mga kapatid, ay natakot. Pag tayo po'y natatakot sa ating pong kinaharap na battle sa ating buhay, na-overcome yung faith po natin. At kung mapapansin po natin, para bang hindi na tayo Kristiyano? Napapansin niyo po ba yun? Para bang nawala yung pananampalataya ko, nakaranas lang ako ng problema. It's because yung fear ang nag-overpower po sa atin, nag-rule sa ating pong buhay. Ganun po kay King Jehoshaphat, ang sabi po ng verse 3, and Jehoshaphat feared. Maganda po sana na sinik niya ang Panginoon natin, but then, siya po'y muna natakot. Pero sa tingin ko po, normal yun sa bawat isa po. Kahit tayo po'y gano'n na katagal na mananampalataya. Pag meron po tayong kakaharapin na battle sa buhay natin, normal po na tayo matakot. Pero hindi po sa lahat ng oras because the Bible says in 2 Timothy 1:7, for God had not given us the spirit of fear. Hindi po tayo binigyan ng espiritu ng takot, but of power and of love and of a sound mind. So meaning to say, pag tayo po'y sound sa ating pong isipan, automatic po maiisip po natin ang cross. Automatic po maiisip po natin ang ating pong Panginoon. Lalong-lalo na po, pagka kabi-kabila yung nararanasan po natin sa ating buhay, hindi mo alam kung saan ka natatawag. Hindi mo na alam kung magtitiwala ka pa sa Panginoon. But hey, I want to encourage everyone, yung fear natin is na-overcome lang po yung pananampalataya natin. And so, kailangan po nating palakasin, i-revive yung ating pong pananampalataya. Amen? Bumalik po tayo muli sa salita ng Diyos. Bumalik tayo kung doon sa time na tayo po iniligtas ng Panginoon. And I'll tell you,
kayo po'y magkakaroon ng joy. Katulad po ng ginawa ni King David. Ano po? Nanalangin po siya, Lord, return unto me the joy of my salvation. Kung nung una masaya kang naglilingkod sa Panginoon at nakaranas ka lang ng battle sa iyong buhay, tumigil ka, then ang Diyos po ay bukas ang palad. Hindi po sarado ang kamay ng ating Panginoon para tayo po'y muling tanggapin. Amen? Lagi pong bukas ang Panginoon to receive us once again. Ano po? Para tayo po'y muling manumbalik sa ating pong pananampalataya. Kaya nakakatuwa mga kapatid, yung ating pong mga kapatiran na nanunumbalik. Amen? Na nanunumbalik. After all the battles na kanila pong naranasan, makikita pa rin natin sila na nakatayo pa rin. Amen? Nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Kaya nga po, there's always a danger. Pag tayo po ay kinaharap natin yung battles without even asking help from the Lord. Katulad po yun ng naglalakbay tayo na hindi tayo tumitingin sa mga dangers, sa mga road signs. Hindi natin alam, dangerous curve pala, yung nasa unahan. Tapos nagbanking ka, di patay. Ano po? So, katulad po nung sa railroad crossing. Kaya nga po, kailangan mo huminto. Kailangan mo magbagal. Para tayo po hindi po mapahamak. Because there's always a danger pag tayo po hindi humingi ng guidance sa ating pong Panginoon. Kahit gano'n na po tayo katagal na mananampalataya, huwag po natin sabihin na kaya na po natin ang sarili natin. Amen? We must go back to the basics sa ating pong buhay. Kung ang basic po na yun is to seek after sa guidance po ng Panginoon, then do it. Kaya nga po kahit matagal na tayong mananampalataya, binabalik-balikan pa rin natin lahat ng verses sa Bible. Wala po tayong pinipili. Kaya kahit ilang beses mo nang napakinggan na pag-aralan ng John 3:16, pinapakita doon yung pagmamahal ng Diyos na nanunumbalik ka. Amen? Nanunumbalik yung joy mo, yung pananampalataya mo lumalakas. Because, ang sabi po ng Romans, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya salamat din po sa mga nakakasama natin sa online. Ano po, lahat po ng pwede natin gawin. Just our faith, na mag-stand strong sa panahon po ngayon, gawin po natin. Kung kailangan natin mag-double time, then do it. Kung kailangan natin magpuyat para lang tayo po ay makapag-aral sa salita ng Diyos, then do it. Lalong-lalo na po sa mga working, sa mga career men, career women, kayo po'y sobrang busy. Pero wala po tayong kailangang idahilan sa Panginoon na tayo busy. Amen? Meron po tayong 24 hours a day. Marami pong oras tayong pwedeng ibigay sa Panginoon. Fear ang nag-overcome sa pananampalataya po ni King Jehoshaphat. And so, bumawi po siya. Sabi niya, he set himself to seek the Lord, to ask help of the Lord. Because hindi naman talaga kaya na king. Kahit siya pa'y king, tandaan po natin, amen? Siya po'y isang hari. If I'm not mistaken, siya po'y fourth generation from King Solomon. At siya po ay, kahit siya po ay hari, hindi po niya tinignan yung kanyang position as king, na kaya na po niya ang lahat. Kundi, nirecognize pa rin po niya ang supreme being ng ating pong Panginoon. Amen? Siya po ang kailangan natin po sa ating buhay. And most especially sa ating pong mga bisita, ang ating Panginoon ang kailangan mo sa iyong buhay. At pangalawa po, hindi lang po stop and pray. Bago tayo po pumasok, bago po natin harapin yung battles, we must listen and obey.
we must listen and obey. Binaligtad ko lamang po, no? Kasi nakikita po natin sa signs, sa road signs, stop, look, and listen. Pero ngayon po, ginawa kong baligtad. Stop, look. Yan, look. Or stop, listen, and obey. In verse number 15, mababasa po natin, and he said, hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou, King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you. So ibig sabihin po, merong pinarating po sa kanilang mensahe through the prophet, ano po, nang sabi po, hearken ye. Ibig sabihin, makinig kayo. Thus saith the Lord. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Importante po sa buhay po natin, ang tayo po ang nakikinig. Amen? Tayo po'y maging isang good listener, good observant. Because hindi po natin alam, ano po, baka tayo po'y sa sobrang salita natin, mapahamak tayo. Kaya nga meron po tayong mga, hindi ko na babanggitin, ano po, mas maganda po na tayo'y magandang nakikinig muna bago po tayo mag-execute ng ating pong gawa. Ang sabi po ng Bible, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed by reason of this great multitude. Be not afraid, nor dismayed. Kung mapapansin po natin sa unang bahagi po ng chapter 20, nanalangin po si King. Siya po'y humingi ng tulong sa Panginoon. At ito na po ang kasagutan. Amen? Tumutugon po ang Panginoon sa lahat po ng ating panalangin. Kaya nga po ang sabi ng Bible, let us hear. Thus saith the Lord, be not afraid, nor dismayed, because the battle is not yours, it's God's. Amen? Gustong iparating sa kanila na ang kanilang kakaharapin, kahit pa 3 nasyon yan, kahit pa libu-libong armies yan, ang kanilang kalaban, the battle is not ours. Amen? The battle is the Lord's. Kung isipin po natin, very literal ito pong nangyari po sa kanila. Sila po ay nakikipaglaban. All of a sudden, sasabihin po sa kanila na hindi na kayo makikipaglaban. Hindi ninyo kailangan makipaglaban. Siguro, para sa akin, nagulat. Nagulat yung mga armies. Because, alam naman nila, sila'y sanay po sa labanan. But then, ang ginawa po nila is nakinig muna. Before silang gumawa ng kanilang plano, gawin yung kanilang plano, i-execute, nakinig muna po sila sa prophet. Ang sabi po, tomorrow, go ye down. In verse number 16, tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of Cis, and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. In verse number 17, ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you. Amen. Yun po ang pinakamagandang pangako ng Diyos sa kanila. Dahil sila po ay humingi ng tulong. Hindi lamang po sila ay humingi ng tulong, sila po ay nakinig. Medyo delikado po, lalong-lalo na sa mga estudyante, ang hindi nakikinig. Amen? Ang hindi nakikinig sa instructions. Sinabing bilugan, chinikan. Ano? Marami pong ganon. Pati mga simple instructions, hindi tayo makasunod because hindi po tayo nakikinig. Hindi natin masunod because minsan ayaw nating sundin. Amen?
Kaya nga po tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, we must listen sa salita po ng Diyos because ito po yung guide natin sa lahat po ng ating takbuhin. Sa lahat po ng ating kakaharapin, this is our guide. This is our instruction. If you remember yung preaching ni Preacher Jared, yung manuals. Kaya minsan, hindi natin ma-operate yung mga gadgets or yung kung ano man ng mga appliances because hindi natin inuuna yung manuals. Hindi natin binabasa instructions. Ngayon, napakalinaw mga kapatid, yung buhay natin is, ito yung fifth gospel. Amen? Ito yung gospel na tinitignan ng mga tao. At ito dapat yung gospel na naka-incline lagi sa salita ng Diyos. Because if you depart from the Word of God, it's very dangerous. Amen? Makakapag-akay ka pa ng iba. Makakapag-influence ka pa ng iba na tumigil sa pananampalataya. Kaya nga po, it's very important po sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Kahit bata tayong mananampalataya o matagal nang mananampalataya, to always listen sa salita po ng Diyos. Amen? Ibig sabihin po, wag po tayo magmagaling sa salita ng Diyos. Amen? Nasasabihin mo, alam ko na yan. Narinig ko na yan. Ilang beses ko na yan. Kabisado ko na yan. The Bible says, take heed lest ye fall. Amen? Kahit gaano pa tayo katibay sa ating pananampalataya, we must still listen. Ano po sa salita ng Diyos? The promise of the Lord, ano po, makikita po natin, is stated expressly, ye shall not need to fight in this battle. At ano pong ginawa po nila? Nakinig po ba sila? Amen. Nakinig po sila. Ang sabi po ng verse number 20, and they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God. Hindi lamang po tayo yung makikinig, amen? Kundi tayo po yung susunod. Kaya nga po, let us listen and obey sa battle po ng Panginoon. Let us listen and obey. Hindi lang tayo nakinig. Yun ang problema po natin. Minsan, puro lang tayo tagapakinig. Hindi po natin ginagawa. Sabi po nga po ng Bible, let us not just be hearers. Let us be doers of the Word of God. Hindi lamang narinig po natin, kundi ipamuhay po natin sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Let us listen and obey the word of the Lord. At ang sabi po ng Bible, sumunod po sila sa instructions po ng Panginoon na narinig po nila sa isang propeta. At si Jehoshaphat, dali-dali po siya. Dali-dali po siyang namili ng mga tao. Ikaw, yan, si Brother Gene, yan, ikaw. Okay, tumayo kayong lahat at kumanta tayo. Yun po ang instructions po sa kanila. Instead na mga armas ang kanila pong dalhin, instead na strategy ang kanila pong pag-usapan, hindi po. Ano pong ginawa po nila? They stood up to praise the Lord. Ang sabi po ng Bible, in verse number 21, and when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. Napakaganda po, mga kapatid, yung instruction po sa kanila. Napakadali ng instructions po ng Panginoon. Amen? Kayo ay pumunta roon at harapin niyo sila at kumanta kayo.
and they worship the Lord nung time po na yon na sila ay makikipag-battle sana. Because ang gusto po ng Panginoon ay magtiwala po tayo sa Kanya. Amen? Makikinig po tayo sa instructions ng Panginoon. Makikinig po tayo sa salita po ng Diyos because this is our guide. Wala pong ibang guide na aside from this book. Marami po tayong mga magagaling na authors sa secular. Marami po tayong books na pwedeng basahin sa secular na mabibili po natin, best-selling. Pero apart from the Word of God, wala pong makakapagpabago ng buhay ng tao. Amen? Except the Word of God. Ito lang po ang libro na kapag binabasa mo, ay nababago ang buhay mo. Amen? Nagkakaroon ka ng pananampalataya, lumalakas ang iyong faith sa Panginoon. We must listen and obey. Hindi lamang po narinig po natin ang instructions. Hindi lamang po napakinggan natin yung mga mensahe, yung mga tinake down natin na notes, kundi isa pamuhay po natin. Amen? Sundin po natin because ito po'y makakatulong sa bawat isa po sa atin. Most especially when yung battle po na yon ay nandyan na sa harap mo. Nung nagfe-fellowship po kami kagabi, ako po'y privilege na nakasama po sa mga tatay kagabi. Pero papunta na rin po ako doon, doon na rin po yung yung next chapter. So, habang ako po'y nakikinig, napapakinggan ko po yung kanilang mga istorya. Napapakinggan ko po yung kanilang mga battles na nasasakyan po nila. At kung iisipin ko lang, paano pa kaya itong mga tatay na ito nakakatayo? Paano pa kaya sila nakakapagpatuloy na mag-stand strong sa kanilang pananampalataya in spite sa kanilang battles? Isa lamang po yung nakita ko po mga kapatid. Amen? Because hindi lang po sila nakikinig, kundi sinasapamuhay po nila lahat ng kanila pong napapakinggan. Hindi lamang po sila tagapakinig, kundi sila po'y tagagawa ng salita po ng Diyos. At yun po ang sikreto po na pwede po nating gawin sa laban po ng ating Diyos is to listen and obey. Pag sinunod po natin yung instructions, ang sabi po ng Bible, hindi mo kailangan na lumaban. Hindi mo kailangan mag-exert pa ng effort para labanan yung kalaban because the Lord is ahead of us. Amen? The Lord is already there sa ating pong battle. Nandun na po, advance party lagi ang ating Panginoon. All we have to do is to trust. Ang sabi nga po in verse number 20, last phrase, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. Napakalinaw po ng encouragement sa atin, believe. Hindi lamang po tayo'y mapapakinggan natin na manampalataya sa Kanya. Kaya kung napapakinggan mo ngayon na ang kaligtasan ay napakasimple lang din. Buksan mo ang iyong puso. Simple lang ang plano ng Diyos sa ating mga buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kung ikaw ay hindi mo pa tiyak kung sa langit ka pupunta pag ikaw ay namatay, napakasimple lamang ng sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Manampalataya ka lang sa ating Panginoon. The proverb says, a wise man will hear and will increase in learning. Mahirap po sa buhay nating mga mananampalataya pag tayo po ay nakikinig sa mga unbelievers. Amen?
Pag tayo po'y nakikinig sa mga unbelievers, sa mga kulto, tayo po'y magiging ganon. Yung perspective po natin ay magiging ganon. Kung tayo po'y nakikinig sa mga unbelievers, sa mga advice ng mga unbelievers, ang perspective po natin ay mawawala sa Panginoon. Amen? Kung hindi po natin napapansin, pag tayo po'y nakikinig sa advice, humingi tayo ng advice sa mga unbelievers, mapapahamak po tayo because hindi po natin yun kapamilya. Amen? Ang gusto po ng kaaway natin is lagi po tayong mapahamak, lagi po tayong mag-fail. Kaya it's very dangerous kung tayo po ay makikinig sa maling counsel. Ito po si King Jehoshaphat, alam po niya, yung prophet na pinadala po sa kanya is galing sa Panginoon. That's why, ang sabi po niya is, believe in the Lord your God. Hearken, nakinig po siya, and then nagtiwala po siya sa Panginoon. Kaya nga po tayo dito, sa ating pong simbahan, meron po tayong senior pastor, meron po tayong pastor, na kung saan doon po pinapadaan ang wisdom galing po sa Panginoon. Amen? Kaya kung hindi po tayo makikinig sa ating leader, sa ating pastor, tayo po ay mapapahamak. Because ang wisdom, ang visions, ay pinapadaan po sa ating leader, sa ating pastor. Ito pong darating na eleksyon, alam ko po na maraming battles tayong haharapin. Literal battles, amen? Nag-aaway-away daw. Pero nandyan na po yan. Kaya nga po, palagi po, ilang beses na po natin narinig ang ating pastor, ang ating buting pastor, kung sino ang pwede po nating iboto. Kung sino po ang pwede nating ipanalangin bilang maging presidente ng ating bansa. Because alam ko po na pinapadaan ang visions, ang revelations sa ating pong pastor. We must hear doon po sa mga tamang tao. We must listen sa mga tamang tao. Because pag tayo po'y makikinig sa mga walang tamang pagkakilala sa Panginoon, mapapahamak po tayo. Sure po yan, mapapahamak tayo. Kaya nga po, ang sabi po ng Proverbs, there is safety in a multitude of counselors. Kaya itong mga young people, wag ninyong gugustuhin na mag-formulate ng sarili nyong instructions, mag-formulate ng sarili nyong guide. Meron tayong mga senior leaders dito, na pwede nating pagtanungan. Pwede nating i-count as mentors. Amen? Na I'm sure, hindi naman nila gugustuhin na tayo ay mapahamak. Kundi tayo ay, ang gusto nila is mapabuti ang ating buhay. Amen? Kaya nga tayo naririto sa simbahan, tayo nakikinig ng salita ng Diyos, tayo nagpapatuloy is because gusto natin na patuloy na ma-renew ang ating spirits. Amen? Patuloy na mabago ang ating buhay. We must listen and obey. And last po, is we must look and proclaim. We must look and proclaim. The Bible says in verse number 24, and when Judah came toward the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies, fallen to the earth, and none escaped. Kung mapapansin po natin, tapos na po ang laban. Tapos na po ang laban sa time po na ito, na ang sabi lang po nila, ang sabi po ng Panginoon, is to look, watch, witness yung ginawa po ng Diyos sa buhay po natin. Ayaw po ng Diyos na siya lang ang gagawa, amen? Na siya lang ang nandun nakikipaglaban.
although hindi na natin kailangang makipaglaban, hindi natin kailangang makipagbaka pa, ang gusto po ng Diyos is tayo po yung naroon din. Ibig sabihin lang, yung pananampalataya po natin ay naroon. Ibig sabihin, yung ating pong pananampalataya ay nakadepende po sa ating Panginoon. Because yun po ang gusto ng ating Panginoon. Although siya na po ang nakikipagbaka para sa atin, ano po? Ye shall not need to fight in this battle because it is the Lord's. And yet, gusto po ng Diyos na ma-witness po natin, makita po natin kung paano po nag-work ang ating pong Panginoon. Kung paano po gumawa ang Diyos in a miraculous way sa ating pong buhay. Alam ko po na meron po tayong kanya-kanyang story na testify po natin na gumawa ang Diyos in a miraculous way. At wag po natin kakalimutan yung time po na yon. Panghawakan po natin yung time na yon because babalik at babalik tayo doon once na tayo muli makaharap ng battles. Amen? Hindi pa tapos ang battles po natin sa mundo. Habang tayo po'y nabubuhay, patuloy po tayong makikipagbaka as Christians. Amen? Because we are overcomers, ang sabi po ng Panginoon. We are victorious, ang sabi po ng Panginoon as Christians. But then, bakit po natatalo ang mga mananampalataya? Bakit nag-fail ang mga mananampalataya sometimes? Because dire-diretso sila. Hindi sila huminto, hindi sila nananalangin. Ano? Hindi sila nakikinig. Hindi sila nagbibigay puri sa ating Panginoon. Hindi nila pinoproclaim ang ating Panginoon. So we must always remember na i-proclaim po natin yung ginawa po ng Diyos sa ating buhay. Na ang Diyos lamang ang siyang gumawa po noon, hindi po ako, hindi po tayo, hindi po ang sarili nating lakas. Kaya po tayo nagtagumpay sa battles na yon, ang Diyos po ang nagtagumpay. Amen? The Lord claims and should claim the glory and the victory. Ang problema po na napansin ko, sometimes, inaangkin po natin yung battles. Amen? Sounds familiar? Dahil alam ko na eh. Dahil alam mo na eh. Meron ka ng plano, meron ka ng strategy. Kaya inaangkin mo sometimes yung battles. Hindi mo na kailangan ng Panginoon. Hindi disregard mo ang Panginoon sa iyong buhay. Disregard mo ang fellowship, ang church sa iyong buhay. Because alam mo, sa sarili mo, kaya mo na. Yun po minsan ang pagkakamali natin. Huwag po nating i-claim na ang battle ay sa atin. Amen? Because the battle is not ours. Ang sabi po ng Bible, the battle is the Lord's. We must stand still and sing praises to the Lord. Nakakatulong po yun. Amen? Literal, nakakatulong po yun. Pag ikaw po ay napanghihinaan ng loob, kumanta ka lang ng papuri sa Panginoon, lalakas po yung nervyos mo madodoble. Ay, mawawala. Yung takot mo mawawala because nagbibigay papuri tayo sa Panginoon. Napakaganda ng awit na mga inawit natin po kanina. The fight is on. Amen? The fight is on because hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon, patuloy po ang battles natin. Amen? Patuloy ang battles po na kakaharapin ng bawat mananampalataya. And it's our joy and it's our privilege to sing praises to the Lord. Amen? To serve Him. Kahit tayo po'y dumaranas ng battles. We must be there, standing still sa battle. During the battle. Amen? Kaya nga pong, kung mapapansin po natin, nag-appoint si Jehoshaphat, King Jehoshaphat ng singers. And when they sing, sabi po ng Bible,
in verse number 22, and when they began to sing, to praise the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. At nangyari po, ang mga susunod na pangyayari, sila po'y nagkaroon ng, hindi natin ma-explain, hindi po clear. Ano po? Hindi po in detail ang sinabi ng Bible, but then ang sinabi ng Bible, nagkaroon ng confusion at sila po mismo ang nagpatayan. Yung tatlong nation dapat na susugod sa kanila, sila po yung nagpatayan ng tatlo. At hindi po nila ma-explain because ang Panginoon po ang gumawa. Ang Diyos po ang nag-work doon po sa battle na yon. Ang ginawa lang po nila is they began to sing and to praise. So ibig sabihin mga kapatid, meron mga kumakantang hindi nagbibigay puri. Amen? Kumakanta lang just to sing. Just for the sake na makakanta lang. Pero ang sabi po dito, they began to sing and to praise. So isipin po natin, imagine po natin ang nangyari na ito. Nung time po na yun na sila ay na-witness nila yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay, I believe they stand in awe sa ginawa ng Panginoon. I believe na bigla po sila. I believe sila po ay na-amaze sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay because they've done their part. Amen? They've done their part. Although wala naman tayong kailangan gawin. Amen? Sinabi na ng Bible. Promise po ng Bible, wala nang kailangan gawin. Hindi mo na kailangan makipaglaban. You don't need to fight. Ang kailangan lang po natin, ang part lang po natin is to face. To face it. Amen? Face it. And seek help from the Lord. Listen. And proclaim what God has done for you. What God has done for us in the past. Maraming bagay po na kung ililista po natin ay hindi po magkakasya sa isang papel. Sa kabutihan ng ginawa po ng Diyos sa buhay po natin. Because God is faithful. Kahit pa tayo po ay malayo na sa Panginoon, tapat pa rin ang Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi ba natin alam yon? Kahit tayo po ay bagong mananampalataya, matagal nang mananampalataya, God is still faithful sa buhay natin. Hindi siya nagbago. He was, He is, and He is to come. Amen? Kung paano po siyang bumaba, umakyat sa langit, ganon din po natin siya makikitang bababa. And we are all already seeing the signs of His coming. Amen? Marami na mga nangyayari sa propesya. But then, hindi ba tayo excited? Amen? Na makita na ang ating Panginoon? Matatapos na at last ang ating battle. Amen? Tapos na, matatapos na at last ang ating pong pakikipagbaka sa mundong ito. Hindi mo na kailangan baka pa kapag masisira yung families natin. Hindi mo na kailangan makipagbaka pa sa isip natin. Pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes. Hindi mo na kailangan pa makipag-battle sa spiritual battles pag tayo nandun na sa langit. Amen? And we look forward, kung maalala po natin, last Sunday, yung pag-asa po natin ay nasa Panginoon. Amen? Ang victory at ang pag-asa po ay laging nasa Panginoon. Huwag po natin i-claim yung victory. Amen? Because it is the Lord. Siya po ang gumawa sa ating buhay, siya po ang dapat mag-claim ng victory. In 1 Corinthians, before I close, in 1 Corinthians, chapter 15, verse 57, the Bible says, "But thanks be to God,
which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Give it us the victory. Wala pong ibang victory na makikita tayo, hindi sa victory ng simbahan, kundi sa ating Panginoon lamang. Amen? Manalo ka man, or matalo ka man, ang victory ay laging sa Panginoon. Ang glory ay laging sa Panginoon. So we must look kung ano ang ginawa po ng Diyos. We must always look back kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating buhay, and we must proclaim. Amen? Ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang tumapos ng problemang ito, and I praise Him. Amen? 2,000 years ago, tinapos ng Diyos ang battle sa kasalanan. Amen? Tinapos ng Diyos ang battle sa punishment sa impyerno because of the cross. Hindi mo na kailangan pang magbuwis ng buhay. Amen? Hindi mo na kailangan sundin ang 10 utos. Hindi mo kailangan magpamembro kahit sa anong simbahan para ikaw ay maligtas. Ang kailangan mo lang, manampalataya ka sa ating Panginoon. Buksan ang iyong puso, tanggapin mo na ikaw ay makasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya bilang tagapagligtas. Magkakaroon ka ng victory. Pero kung ikaw ngayon, sa oras na ito, patitigasin mo ang iyong puso, sasabihin mo, hindi mo kailangan ng Diyos, hindi mo kailangan ng simbahan, hindi mo kailangan ng Biblia, huwag kang magtataka pag may problema ka. It is but normal na matakot, magkaroon ng fear. But then, mas matakot ka sa punishment sa impyerno. Amen? Mas matakot ka, hindi kita tinatakot because ito yung opinion ko. No, it is very clear ang sinasabi ng Bible, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Kaya kung hindi mo bubuksan, sasampalatayanan ang Panginoon sa iyong puso, makakaranas ka ng kamatayang walang hanggan. Kaya, now is the time. Amen? Now is the time para buksan mo ang iyong puso. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan. Alam ko na meron tayong battles na kinaharap. Pero kawawa ka, kaibigan, kapag ka humaharap ka sa battles na walang Diyos. But for us, believers, amen, we must rejoice because we have the God. Amen? We have God, our God, na siyang makikipaglaban para sa atin. He is faithful now and forevermore. He is faithful. Hindi po siya nagbago. We must declare, na He is our Savior. He is our deliverer from all those battles. We must declare that we are victorious through Christ. So ano pong nangyari sa buhay po ni King Jehoshaphat? For 3 days, sila po ay nag-harvest ng blessings. 3 days. Hindi po kinain ng isang araw. Tandaan po natin, In verse number 25, yung spoil na kanilang nakuha, yung mga riches, yung mga precious jewels, hindi po kinaya ng isang araw para po yun ay i-transport or kunin. It took them 3 days. Imagine, 3 days worth of blessing after the battle. Pero wala po silang ginawa, amen? Ang part lang nila is to have faith in God, to trust Him, to show up, makita yung pananampalataya sa kanila, and to sing praise sa ating Panginoon. And yet, they enjoy the blessings. Amen? They rejoiced. Ang sabi po ng Bible in verse number 27, then they returned to go again to Jerusalem with joy because they rejoiced with so much blessings. Kaya nga po mga kapatid, ito pong encouragement sa atin,
Whatever it is na yung pinagdadaan ng battles or pagdadaanan pa, let us always remember, there is always sunshine after the rain, sabi nga po sa kasabihan. Amen? Meron pong blessings mula sa Panginoon. Meron pong blessings. Hindi lamang po puro hardships, amen? Meron din blessings. Kaya nga po hindi po kailangan tayo nakasimangot lagi, amen? Kailangan maging masaya. Kailangan maging victorious po ang ating pong aura because our God is our deliverer. He's always victorious. He's our sustainer sa buhay na ito. We can never underestimate the blessings na kaya pong ibigay sa atin ng Panginoon. And I tell you, yung learnings alone is enough. Amen? Yung matututunan mo along the way sa battles na iyong kaharapin is already enough. Because you can testify how God is great in your life. How God is work sa buhay mo. Sa buhay natin. 3 days worth of blessing. And in verse number 29, the last phrase says, the Lord fought against the enemies of Israel. Let us always remember that God is always the active deliverer. Amen? He's always the active participator sa ating pong battles. Because it's His. Amen? Yun lang po yung pinakasimpleng para maintindihan natin, tayo po ay para lang spectators. Para lang tayo nanonood ng isang movie, ng isang battles na ang kailangan lang gawin is yung presensya mo ay naroon. Yung pananampalataya mo ay naroon. So when we face these battles sa ating pong buhay, let us not forget na meron po tayong pananampalatayang panghahawakan. Amen? Meron po tayong faith. Meron po tayong pananampalatayang galing sa Panginoon. Kaya anong panghahawakan mo kung mahina ang pananampalataya mo? Amen? Anong panghahawakan mo kung napakahina ng pananampalataya mo because you disregard help from the Lord? You seek counsel from unbelievers, from unrighteous people. And kinakalimutan natin yung mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. So let us stop and pray, listen and obey, look and proclaim. Because when the enemy is after us, is going after us, the Lord is always ahead. Is always ahead. Hindi lamang isang step, hindi lamang dalawang step, kundi hindi natin kayang abutin yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. He's always before us. So, the Bible says, ito po ang aking iiwan po sa inyo na verse. In Ephesians, mababasa po natin doon, if God before us, in Romans 8:31, if God before us, who can be against us? Kahit anong batas, ganong man kahirap yan, kayang-kaya yan ng ating Panginoon because it's His battle. Amen? It's His battle. Let us never forget that we don't have to fight anymore sa ating battles. We just have to show up. We just have to have faith, trust in the Lord, and the Lord will deliver us. The Lord will give blessings that we can never imagine. We must proclaim. We must always proclaim what He has done for us in the past.
So maraming salamat po sa umaga pong ito, and may God bless you. May I call Preacher Jared? Amen. Napakagandang mapakinggan ng salita ng Diyos. Amen?